mga kamangyan, it's me again. So, sobrang lamig dito. Binuksan ko yung bintana para makapasok naman ng sariwang hangin yung kwarto. So, for today, I'm gonna share with you the benefits and ba't ba kami nag-open ng bank account dito sa China. Bakit ba? Bakit nga ba? So, the main reason kasi, first is, syempre, para magkaroon na makapag-ipon kami. Savings, para sa akin savings, yung pinaka-main ko. Pero yung sa asawa ko, the main reason niya kung ba't kaya mag-open ng account is WeChat. Kasi sa WeChat, makakapagpasa ng pera si hubby sa akin through WeChat. WeChat to WeChat, hindi ko siya marireceive. Hindi ko siya ma-accept. Pag nag-send siya ng red packet sa WeChat, hindi ko siya ma-accept. Unless otherwise meron akong bank here in China. So, yun yung purpose kung bakit kami nag-open talaga. Kasi yung WeChat niya at WeChat ko, sorry. Yung WeChat ko, hindi ako makatanggap ng red packet na magsisend sa akin through WeChat. Pero yung WeChat ko is nakalink sa bangko sa Pinas. Na kapag nagagamit ko yung WeChat ko magtabaw, magpindudo, using my card sa Pinas, pwede siyang malink yung WeChat mo sa other bank sa Pinas. Kasi ito is based sa experience ko ha. Ewan ko sa iba. Kasi nalink ko yung account ko. Lahat ng account ko, bank account ko sa Pinas, video, yung mga cards ko, nalink ko sa WeChat ko. Then, nagagamit ko din siya pag mag-online ako sa Taobao. Pero ngayon nga, hindi ko siya magagamit sa WeChat na pag send sa akin ng pera, hindi ko ma-accept yung red packet. Then, the second reason namin, first WeChat the second reason, yung second is, lagi kami nag-travel. So, gusto namin matry yung ganito, ganyan na makita namin. Like, for example, dito sa China, usong-uso yung e-bike. So, syempre, kung dalawa kami, alangan sa kami sasakyan, sa laki ba naman ng balakang ko, hindi kayo magkakasya doon. So, nagkakasya naman kami, depende dun sa motor na yung e-bike na magagamit namin. Kasi may mga e-bike dito na malapad yung upuan. Dito kasi sa China, nabubuhay ang tao sa WeChat. Medyo WeChat, Alipay, high-tech na dito. So, pag gusto mo mag-e-bike, rent ng car, ng bike, scan mo lang siya. So, yun nga, yun yung purpose namin. Kung ba't kami bukas ng bank kasi nga minsan yung nakita namin sa daan is isang app lang. So yung kailangan isa-isang cellphone, isang app lang yung pwede mong gamitin. I mean sa isang sa isang tawag to, paano ko ba explain? Sa isang WeChat, isang motor lang per app ang gagamitin mo. Yun nga, kunwari may gusto na pumunta dito. Yung area na napuntahan namin is isang app lang ng e-bike. So, isang e-bike lang yung magagamit namin. So, kailangan may sarili din akong WeChat para makapag-kuha din ako maka-scan din ako ng e-bike, makapag-rent din ako. So, pwede naman sa isang WeChat, pwede naman maka-scan ng ilang e-bike, pero different apps. Sa case, paano kung napunta kami sa lugar na isang app lang? So, isang app lang yung magagamit namin, dalawa kami. Minsan kasama pa namin yung baby namin. So, 'di ba? So, kailangan talaga namin ng dalawang e-bike pag gusto namin mamasyal. Kasi pag naka-e-bike ka dito, ang sarap kasi mapupuntahan mo lahat ng less worries. Yung parang fresh air kasi ang hampas ng hangin sa'yo sariwang-sariwa. 'Di ba? So, habang nag-e-bike kami, so, nakita namin yung view, nag-i-stop kami, then lakad ulit, 'di ba? So, habang namamasyal kami dito. So, yun yung pinaka purpose din namin kung bakit. Pero ito na nga, may card na kami, share ko sa inyo.
Nung may card na kami, may card na pala ako, nakapag-open na ako, nag-try ako ngayon mag-scan. Sobrang excited ko. Sabi ko, "Olo, excited na ako, makakapag-scan na ako using my WeChat." Then after that, charan, bokya tayo, girl. Nako, hindi pala pwede. Bakit? Kailangan niya ng Chinese ID. Why? Why kailangan? Para ma-identify ng app kung ikaw ay 18 years and above para makapag-drive ng e-bike. So, OMG, hindi pa rin pala. So, ano yung ginawa namin? After namin mag-open ng account para lang makapag-scan doon ng makapag-drive ng e-bike ng sarili kong account, hindi pala pwede kasi kailangan ko ng Chinese ID. Pero guys, nagawa namin ng paraan yan. So, paano? Ito na nga guys, i-share ko sa inyo kung paano namin magagamit yon na wala akong Chinese ID. Hindi pa naman ako green card. Kung green card ako, pwede na rin kasi ma-identify nila na 18 years and above na ako in a legal age para makapag-drive ng e-bike. So, ang ginawa namin is yung WeChat ko, nung that time na ni-register namin, ginamit namin yung ID nung sister niya. Para yung parang ma-validate doon na 18 and above ako yung ginamit instead na ID ko, which is wala akong ID, yung ID ng sister niya yung ginamit namin. So, tips ko lang to guys ha, baka bawal maulit. Yun, ginamit ko siya. Actually, ID lang naman para makapag-drive kami, para ma-access namin yung motor kasi bawal. Gawa ng, hindi pwede mag-drive ang 18 below, 'di ba? So, yun. And guys, so sana may natutunan kayo sa mga shinare ko sa inyo. So, pero talaga gamit na gamit dito yung WeChat. Yun nga yung reason kung bakit kami nag-open dahil sa WeChat at dahil para makapag-travel kami na using my own account, my own WeChat. So, kasi maganda dito sa WeChat at Alipay, pwede kang magbayad ng without cash. Magbabayad ka lang sa kanila, scan, ganyan. Tapos, ang pinakamaganda dito, kahit wala kang card, di mo dala yung phone mo, picture lang, mukha mo lang, na-try namin. So, doon ako na-amaze. Sabi ko, hala, gusto ko din yan. I want that hobby, sabi ko sa kanya. So, ang ginawa niya lang, kung sa Bendo machine, pinirest niya lang yung gusto niya, then click niya lang yung ano, yung payment. So, may camera lang lumabas, then tsara, lumabas na yung kinuha namin sa Bendo, 'di ba? Sa Shalan, 'di ba? So, gusto ko yung ganun. Kaya nag-proceed talaga kami sa ganito na mag-open kami ng account para ma-avail ko yung mga ganyang eksena. Ayun na nga, dahil excited, sabi ko kay Habi na gusto ko yan. Gusto ko rin yung sa Alipay na mukha ko lang yung pambabayad ko. Pwede na, sapat na. Then, after checking, nakita namin na hindi pala pwede ang ibang national na mag magkaroon ng Alipay payment through Face lang. Kailangan mo meron kang Chinese ID. So, pwede siya pag may green card na tayo. So, ayun, sabi na naman ng person. So, ang ginawa na lang namin is scan na lang na Alipay. So, maganda kasi dito sa China pag wala kang phone, pag wala kang dalang cash, phone lang gamitin mo pambayad sa grocery, pag may bibilihin ka, lahat, kahit nga yung mga sa ano lang, sa ano yun, kung sa atin talipapa ang tawag, naka-ganon din, naka-WeChat, Alipay, meron na silang barcode, i-scan na lang, nakakwenta sa kanila or nakasabit. Ganun na dito, mostly, halos lahat, WeChat and Alipay na ang payment. So, ako naman, kahit ganun yung payment, may dala pa rin akong cash in case why. Paano pag nalobat ako? Paano pag walang internet? 'Di ba? So, lalo na pag nalobat ako, nawalan ako ng internet, walang signal sa lugar ko, kailangan ko ng cash in case of emergency. Then, katulad last time, buti na lang may cash ako. Hindi pa naman namatay. Kasi pag
sa transport station mo, sa subway, sa bus, is yun ang ginagamit namin, Alipay. Yun ang pinapabayad namin 'pag magra-ride kami ng bus, ng subway, ng train, or nung whatever. Talagang through phone ang gamitan. So 'pag nalobat ka or na wala ka ng internet, wala ng signal sa area mo, anong gagawin mo, 'di ba? So ang option mo is may cash ka. Yun yung pambibili mo ng ticket, 'di ba? So guys, share ko lang sa inyo, huwag tayong maasa din sa WeChat at Alipay kung wala tayong dalang power bank, 'di ba? Pero usually naman dito sa mga lugar, may mga area dito na may mga power bank na nakalagay na pwede mo ring rentahan. Scam mo lang din, WeChat lang din, makakapag-avail ka. So, paano kung wala kang makita that time sa area nyo na na ganun, 'di ba? So, better than ready, 'di ba? So, yun lang guys, sinare ko lang sa inyo. Sana may natutunan kayo. Tsaka guys, na nakakatawa dito pag nag nag-withdraw ka or nag-deposit ka kahit wala kang ATM, makakapag-withdraw at makakapag-deposit ka like ng ginawa ko. Basta alam mo lang yung password mo at saka yung account number mo, winner na. Makakapag-withdraw ka na ng account, makakapag-deposit ka pa. Kasi na-try ko dito na mag-deposit dun. Pupunta lang kayo dun sa bangko. Parang, siya, meron din sa Pinas nun. Sa BDO na-try ko din. BDO BPI, meron din sa Pinas. Na pwede ka mag-deposit at withdraw na hindi mo kailangan ng cash. Basta alam yung card number, then PIN code mo. That's all. So guys, yun yung mga reason namin and benefits. Sana may natutunan kayo or may nalaman kayo regarding sa video ko na ito. So, kung may mga tanong kayo, welcome to comment dyan. Then, sasagutin natin yan with the heart. So, maggagawa pa ako ng ibang mga video for tutorial. Like for example, how to get visa here in China para sa mga anak nyo, sabi nyo. Pag may time na ako, syempre, 'di ba? So, i-share ko lahat ng nalalaman ko with free. Free lang yan, guys. With love. So, don't forget to follow me or subscribe para updated kayo sa mga video na ilalabas ko. So, that's all for today. Thank you. Baka maging busy na ako lately kasi mag-Chinese New Year na. At saka, itong room kasi na to is room ng sister-in-law ko. So, dito ako nagre-record chinemik para peace. Pag dumating na siya, nahihiya na ako, 'di ba? Ganito. So sinusulit ko. Kaya guys, sulitin niyo na para ma-share ko sa inyo. Magtanong lang kayo na magtanong, ha? So that's all for today. Thank you for watching. Babush.